Hello everyone, welcome again to our YouTube channel. I'm your Research Geek 101. Let's learn together. If you're new to our channel, don't forget to like, share, and subscribe. Today, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kung paano maghahanda at magpe-present sa inyong title defense. So ano ba ang title defense? Title defense is an opportunity to defend or explain the study title to the research professor or panel of expert or committee for approval through a defense. So when we say a defense, it is the actual oral presentation and discussion of the study presented to a panel of experts and committee of oral defense. So obviously, kapag tayo ay nagta-title defense, we are explaining, we are defending why we choose that particular topic or title or why we are doing that investigation in the first place. Typically, after natin mag-title defense, ay meron tayong approved title na itutuloy natin at gagawa natin ng research proposal hanggang sa buong manuscript or buong thesis natin na i-defend din natin later on. So ito yung una sa tatlong set ng mga defense na ginagawa natin. So una ang title defense, pangalawa ay ang proposal defense, at ang susunod naman o pinakahuli ay ang final defense. Here are the 7 tips in the title defense. Ito yung mga bagay, mga procedure, proseso, and of course, mga behavior na dapat nating siguraduhin na na-uphold o napapanatili kapag tayo ay nagdi-defense. Ang mga ibibigay ko sa inyo ngayon ay mga common practices and protocol pagdating sa title defense. Number 1, we need to observe proper decorum. We need to be calm and polite and be formal. Ibig sabihin, kailangan yung behavior natin ay tama and desirable kapag tayo ay nagdi-defense. Kailangan kalmado tayo at magalang tayo sa ating mga panelists. At the same time, huwag nating kalimutan na formal na occasion ang defense. Ibig sabihin, nire-require nito tayo na tama yung ating behavior, tama yung ating mga gestures, at the same time, no, yung mismong damit natin ay formal din kasi formal yung ating occasion. Pangalawa, we need to establish mastery of the topic. Ibig sabihin, we need to have in-depth understanding of the topic or the title we are investigating with. Hindi kasi pwede na yung mismong panel at yung advisor natin o yung mismong professor natin ay mas alam pa yung kaligiran o yung all abouts ng ating pag-aaral. Particularly yung mga topics or specific topics na iniimbestigahan natin. Kailangan alam din natin yung pasikot-sikot ng ating investigation para kung tatanungin man tayo, for example, no, kung ano yung mismong topic na yon, tungkol saan yung study na yon, yung mga terms na ginamit natin, for example, or concepts na makikita sa title natin, ay alam natin depensahan. Ikatlo, we need to avoid unnecessary gestures or mannerisms. Ibig sabihin nito, yung mga hindi magagandang gestures, no? Mga unwanted, uncalled for na mga gestures and mannerisms. Minsan kasi may mga paulit-ulit tayong mga sinasabi, meron tayong mga gestures, no? Yung galaw no, ng ating ulo, yung ating facial expression, yung galaw ng ating katawan, na very awkward tignan. Kaya better na tumitingin tayo sa salamin o nagre-rehearse tayo sa harap ng salamin para makita natin no, kung ano ba ang problema sa ating gestures. And of course, yung manner din ng pagpapresent natin o pagkasalita natin sa harap ng panel, kailangan i-consider din natin yon. Number 4, we need to be concise and straightforward in the presentation. Wala nang flowery words, wala nang paligoy-ligoy o pasikot-sikot. Even ang presentation natin, ang mismo ginagamit natin mga slide sa PowerPoint presentation o any presentation platform na ginagamit natin ay kailangan hindi clattery. Hindi din dapat no, na overpowering. For example, yung mga colors, objects, no, images or illustrations or infographics na ginagamit natin. Kailangan mismo ang mga information ay naka-bullets lamang o di naman kaya ay naka-phrases lamang o di naman kaya ay yung mahalagang concepts lang yung naka-present sa ating slide para at least hindi siya cluttery o hindi crowded o hindi naman kaya ay readable pa rin tignan yung ating presentation and visually appealing no, sa ating panel. Kailangan din daw na mag-provide tayo ng sufficient and compelling rationale or motivation for conducting the study as well as the research gap. Ito iba-iba yung mga pinapresent natin kapag title defense, minsan title lamang at may rational or reason bakit ginawa yung pag-aaral. However, no, mahalaga na sa title defense pa lang ay maisama na rin natin yung pinaka-research gap
Gaya ng sabi ko last time, maraming klase ng research gap. Ang mahalaga ay masabi natin kung ano ba ang mga gap na ito at anong klaseng mga information, no, yung kulang pa sa literature o yung literature gap. At the same time, no, ano ba yung kakulangan na naobserbahan ninyo based sa inyong ginawang analysis o pagbabasa ninyo ng mga existing or mga previous or prior studies na ginawa bago pa ang inyong pag-aaral. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng malawak na understanding not only sa topic natin but also doon sa nature and of course sa reason bakit kailangan gawin ng pag-aaral. Kasi sabi ko nga last time, dapat ang mismong pag-aaral natin o yung topic na nakapaloob sa ating pag-aaral, siya yung mismong mag-feel o mag-a-address dun sa gap or void na nakita natin dun sa mismong research gap na present natin. Andyan din yung kailangan i-present natin yung ating authority sa paggawa ng pag-aaral. When we say authority, no, meron tayong karapatan na gawin ng pag-aaral. Maybe because part ito ng ating trabaho, o di naman kaya meron tayong expertise, no, tungkol dito, o di naman kaya may sapat tayong karanasan para masabing expert or bihasa tayo, o meron tayong authority, no, na gawin yung pag-aaral. Kahit kayo ay mga estudyante, for example, na gumagawa ka ng educational research, kailangan ma-relate natin ito, no, sa inyong nature as a student. And of course, ano ba yung mandato, no, when it comes sa educational system na dapat nagagawa at nasusunod. So, para mas ma-connect natin ng maayos, no, yung presentation natin. Actually, ang research gap at saka authority ay pwedeng maging dahilan din o rational o mismo motivation ninyo para gawin yung pag-aaral. Kasi nakita ninyo, ito yung mga dapat gawin. Ito ay limitado at kakaunti yung mga available na resources o mga studies na ginawa. At the same time, kayo mismo na obserbahan ninyo, naranasan ninyo, at may kakayanan kayo na aralin or magbigay, no, ng response o solusyon dun sa problema na obserbahan ninyo, na experience ninyo, o na experience ng iba. Ikapito, kailangan siguraduhin na yung ating title or topic ay sumusunod sa SMART principle. Ano ba yung SMART principle? Ito yung pagiging specific, measurable, attainable, or achievable, relevant or realistic or results-oriented, time-bounded or time-based or timely ng ating mismong title or mismong topic natin. When we say specific, no, naka-identify yung mga mismong topic, no, sub-areas, or mga variables, or mga indicators, or mga parameters, no, sa ating pag-aaral. Kaya nga mismong topic pa lang dapat specific na at identified na kung ano ito or mapipinpoint na natin kung nasaan yung problema. No? Kailangan available na kaagad yun o visible na kaagad sa title or topic natin. Pangalawa, kailangan daw measurable. Kasi measurable, pwede natin ma-quantify, ma-qualify, ma-describe, ma-explain o malapatan ng mga data analysis treatments or tools, yung mismong mga data na mga gather natin. So may paraan para ma-measure natin dapat itong mga information na mga gather natin ito when it comes to sa title or topic natin. Kailangan din daw attainable or achievable. Ibig sabihin, yung mga sinet nating objectives, yung mga questions na nire-raise natin din sa ating topic or title, ay kailangan daw ma-attain or ma-achieve natin at the end of the day. Ibig sabihin, sa mga sinet mismo natin na mga parameters and objectives or goals natin ay ma-achieve natin itong mga target na ito. Kailangan din daw relevant or realistic or results-oriented. Yung say relevant, no, akma ito o may kinalaman ito, no, at mahalaga ito. For example, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, o sa mismong kurso natin, o kaya sa area of specialization natin. At relevant din ito, no, na sa mismong panahon natin ngayon. Itong mga problema, itong mga issue, o itong mga topic na ine-explore natin. Gayon din yung reality na kailangan realistic, no, makatotohanan, no, applicable sa totoong buhay at kayang magawa sa totoong buhay, no, yung mga pag-aaral na ito at hindi gawa-gawa lamang. Gayon din yung pagiging results-oriented. Ibig sabihin, no, nagkakaroon tayo ng idea kung paano natin i-gather itong mga results na to o ano kaya pwede maging results ng mga actions na gagawin natin sa ating pag-aaral, yung mga methods and procedure na ating susundan o ating gagawin sa pag-aaral. And lastly, kailangan daw time-bounded o kaya time-based o kaya timely. When we say time-bounded or time-based,
no, akma or pasok dun sa time frame natin o sa timeline natin kung kailan gagawin yung pag-aaral. Ibig sabihin, no, doable at talagang ma-finish or matatapos natin itong study na ito dun sa allotted time or dun sa mismong in-identify natin na mismong timeline kung kailan natin ito matatapos. And of course, kailangan timely, napapanahon, no, yung mga pag-aaral na ito. May mga study na kailangan dahil na-experience na natin ngayon, na-obserbahan na ngayon, at talagang napapanahon na kailangan gawin na ngayon at mayroong urgency na gawin ito, ay kailangan daw ay inasikapin natin no, gawin na pag-aaral. So obviously, no, kailangan no, halos majority of this principle na nakapaloob sa SMART ay makamit no, ng ating mga piniling topic at saka ng mga title na ginawa natin. So ito yung mga 7 tips na kailangan natin sundin kapag tayo ay magkakaroon ng title defense. Siguraduhin natin na nakalahad yung ating title or topic, nakaprovide yung ating rational or motivation, and din ang research gap at saka yung mismong authority natin sa paggawa ng pag-aaral. Bagaman iba-iba yung format natin sa pag-present no, during the title defense, narito ang nire-recommenda kong format kapag tayo ay magkakaroon ng title defense. Simple lamang, no, kahit na itong mga slide na itong i-present natin, ay masasabi nating sapat na or kaya nang tumayo yung ating mismong papel pagdating sa title defense. Sa unang slide natin, huwag natin kalimutan ilagay yung mismong title natin and of course yung mga proponent natin. Kung mag-isa ka lang, no, ilagay mo yung pangalan mo dyan as the lead proponent or study leader or researcher. Kung may mga kasama ka, ilahad natin lahat. Usually, ang protocol naman kapag title ang pinapresent, for example, sa pinaka-example natin dito, no, meron tayong tatlong lines. Napapansin nyo, naka-inverted pyramid o nakabaliktad na pyramide yung presentation. Ganito yung common practice no, pagdating sa pag-present ng mga title natin no, sa mismong manuscript. Kailangan naka-inverted pyramid no, para at least no, visually no, maganda siyang tignan and pasok dun sa standard natin. Huwag natin kalimutan no, na magkaroon tayo ng konting backgrounder kapag pinapresent natin yan. So, ano ba yung title, no? At ano yung mga key concept na nakikita sa title na yan para at least magkakaroon tayo ng pinaka-background information sa mga reader or audience natin. Susunod naman sa slide number 2 ay ang rational or motivation. Huwag natin kalimutan ilagay dyan ang pinaka-reason bakit pa ginawa ang pag-aaral. Kung ang study natin, meron siyang mga goals, no? Objectives, ilagay natin dyan. At the same time, kung meron tayong output na gagawin o prosesong pagdadaanan sa ating pag-aaral, ilagay din natin yung reason kung bakit ginawa or gagawin yung mga yon. Slide number 3 naman ay ang research gap. So gaya ng sabi ko sa inyo last time, meron na tayong mga format at meron na tayong iba't ibang klase ng research gap na nai-present sa inyo. So may idea na kayo kung paano isusulat o gagawin ang mismong research gap statement natin. Ang mahalaga ay naka-identify yung klase ng research gap na nakita ninyo based dun sa mga literature or study na inyong ni-review at in-analyze. Kailangan din ilagay dyan yung citation, no? Yung pinaka-reference natin na evidence na talagang merong limited or merong kakulangan dun sa mismong body of knowledge or existing literature or studies na na-review or in-analyze natin. Huwag natin kalimutan na ilahad din dyan no? kung ano ang gagawin at kung paano ma-explore pa or ma-address pa itong mga research gap na to sa pamamagitan ng pag-aaral o yung current study na inyong gagawin. In that way, magkakaroon sila ng idea na ang mismong study ninyo ang siyang may intention na i-seal yung gap o i-address yung gap or void na nakita ninyo as part of your research gapping. Ang ika-4 na slide naman ay para sa inyong authority in conducting the study. Mahalaga mailagay natin dyan ang inyong authority sa pamamagitan ng kung ang study ba ay may kinalaman o ang topic ba o title na napili ninyo ay may kinalaman sa inyong trabaho, sa inyong mandato, no, sa dapat ninyong gawin. At the same time, may kinalaman ito sa inyong karanasan, sa inyong expertise or area of specialization, ilahad natin dyan. Kapag educational context naman at kayo ay estudyante, mahalagang mailagay din natin kung ano bang kinalaman ng pag-aaral na ito sa inyong obligasyon at sa inyong karanasan no, bilang mag-aaral. In that way, ma-justify natin sa ating audience o sa ating reader na meron tayong technical know-how, minsan meron tayong expertise, o di naman kaya ay meron tayong deeper understanding at meron tayong karapatan no, na gawin ng pag-aaral na yan kasi meron tayong enough knowledge,
meron tayong expertise, at meron tayong kinalaman no, sa pag-aaral na yan. So in that way, magiging compelling, magiging katanggap-tanggap, at magiging comprehensive na yung mismong presentation natin. Bakit kailangan gawin pa ang pag-aaral? Kasi ito ay konektado o may kinalaman sa iyong kaalaman, sa iyong karanasan, sa iyong kakayahan no, bilang isang individual o di naman kaya ay bilang isang researcher. So hopefully nakatulong sa inyo ang ating discussion kung paano kayo magpe-present sa title defense. Again, this is your Research Geek 101. See you on our next discussion.